Pinatay nila ang asawa ko at ginawa nila akong alipin upang linisin ang kanilang kasalanan. Sa gitna ng nagliliwanag na palasyo ni Doña Isabela, ako'y nakaluhod. Pinupunasan ang sahig. Wala kang kwenta. Asawa mo nga, iniwan ka ang malupit niyang sumbat. Ngunit isang kalawanging relo ang nagbunyag ng duguang katotohanan, ibinaon nila siya sa semento. Hindi na ako luluha, babawiin ko ang hustisya. Handa na ba silang pagbayaran ang impyernong ginawa nila? Mga basurahan lang ang pumupulot ng basura. Mariselda, bakit mo ninanakaw ang mga patay na bulaklak na iyan? Ako na nga ang nagpapakain sa inyo. Binibigyan ko ng bubong ang mga anak mo. Tapos gagamitin mo ang oras na binabayaran ko para mag-alay sa mga patay na hindi mo naman kaano-ano, kahit ang mga lanta na rosas na iyan ay mas may halaga pa kaysa sa buhay mo at ng mga anak mong palamunin sa pamamahay ko. Nakayuko lamang si Seldy. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakakapit sa mga tangkay ng puting rosas na itinapon na mula sa katatapos lamang na marangyang piging ng kawanggawa. Ang mga bulaklak na ito ay itinuring ng basura ng kanyang amo. Mga kalat na dapat nang sunugin. Ngunit, para kay Seldy, ito ay mga alay na kanyang inipon ng may labis na pag-iingat upang dalhin sa mga kaluluwang walang pangalan. Sa mismong bulwagan kung saan pinarangalan si Doña Isabela bilang isang huwarang pilantropo ng taon. Nakaluhod ang isang ina. Hinahayaang yurakan ang kanyang dangal para sa mga lantang talulot. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob-loob niya ay gumuho ang buong mundo. Tila may nakabikig na tinik sa kanyang lalamunan na pumipigil sa paghinga. Bumaon ang maliliit na tinik ng rosas sa kanyang palad. Nagpadanak ng mainit na dugo na unti-unting tumulo sa kanyang maruming palda. Ngunit hindi niya alintana ang hapdi ng kanyang laman. Mas masakit ang pagyapak sa kanyang pagkatao. Ang pag-apaw ng matinding kahihiyan na pumapaso sa kanyang dibdib hanggang sa mamanhid ang kanyang buong katawan. Bawat salita ng senyora ay parang asido na bumubura sa natitira niyang tiwala sa sarili. Hanggang kailan niya kailangang lunukin ang mga lason ng utang na loob upang mabuhay lamang ang kanyang mga anak. Binitawan ni Doña Isabela ang matatalim na salita na tila mga punyal. At tumalikod nang walang bahid ng pagsisisi o awa. Ang bawat paghakbang ng kanyang matong na sapatos papalayo ay tila pagpukpok ng martilyo na lalong nagbabaon kay Seldy sa lupa. Ang tunog ng kanyang pag-alis ay nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa malawak na bulwagan. Nang makalayo ang ginang, tahimik na pinulot ni Seldy ang mga nadurog na talulot sa malamig na marmol. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng kanyang lumang apron. Tinatakpan ang mga gasgas sa kanyang puso ng isang pilit na katatagan. Ang malamig at makintab na sahig ng mansyon ay napalitan ng magaspang at basang semento nang siya ay bumalik sa maliit nilang silid sa likuran ng palasyo. Ang amoy ng mamahaling pabango ay naglaho. Nilamon ng manipis na usok at maalat na amoy ng pinipiritong tuyo. Nakaupo sa isang lumang banig ang kanyang dalawang anghel. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na kumukurap-kurap sa kisame. Si Mateo, na may mantsa pa ng uling sa pisngi pagkatapos tumulong sa pagsisiga ng panggatong. At si Lina, na tahimik na nagkukulay sa likod ng isang lumang kalendaryo. Agad na nag-iba ang anyo ni Seldy. Ikinubli niya ang nanginginig na mga kamay sa likuran at gumuhit ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi na tila ba hindi siya nanggaling sa isang matinding pag-aalipusta. Inilapag niya ang dalawang maliit na plato ng kanin at tuyo sa harap ng mga bata. Kain na kayo. Unang sapi, mga anak, masarap iyan. Bagong luto pa. Ang sabi ni Manang Flora ay bigay raw ito galing sa probinsya. Tiningnan ni Mateo ang pagkain at pagkatapos
ay masuyong tiningnan ang kanyang ina. Ma, bakit po may dugo ang kamay niyo? Nasugatan ba kayo sa kusina nila senyora? Inaway ba nila kayo ulit? Mabilis na itinago ni Seldy ang kanyang palad sa ilalim ng mesa. Kinakagat ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang nagbabadyang paghikbi na gusto nang kumawala sa kanyang lalamunan. Wala ito, anak. Natusok lang ako ng tinik habang naglilinis sa hardin ng mga rosas. Kumain na kayo para lumaki kayong malakas at matalino. Hinati ni Lina ang kanyang maliit na isda at inilagay ang kalahati sa plato ng ina. Sa inyo na po ito. Ma, kailangan nyo rin pong kumain para hindi kayo magkasakit. Sabi kasi ni Manang Flora, kapag nagkasakit kayo, hindi na raw tayo pwedeng tumira rito. Saan po tayo pupunta kapag pinaalis tayo ni Senyora? Ang inosenteng pangungusap na iyon ay tumarak ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Niyakap ni Seldy ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga munting katawan ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kalbaryo ng buhay. Hindi, mga anak, hindi tayo aalis. Hindi papayag si Mama na may mangyaring masama sa inyo. Hinding-hindi kayo magugutom. Nang lumipas ang matinding init ng tanghali at unti-unti nang nagkukulay kahel ang kalangitan, naglakad ang mag-iina patungo sa isang pampublikong sementeryo na nasa laylayan ng lungsod. Ang bawat paghakbang nila sa maalikabok na kalsada ay kasabay ng paghampas ng mainit na hangin. Walang magagarang puntod sa lugar na ito. Walang mga anghel na gawa sa makinis na marmol. Tanging mga krus na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at mga hukay na tinabunan ng magaspang na lupa. Mga taong nakalimutan na ng mundo. Mga taong walang kakayahang bumili ng espasyo sa alaala ng mga buhay. Lumuhod si Seldy sa harap ng 20 sunod-sunod na walang pangalang puntod. Isa-isa niyang inilapag ang mga inipong lantang rosas. Inilalaan ang iyon, pinakamagandang natitirang bulaklak sa ikapitong hukay. Hinaplos niya ang magaspang na lupa. Tila kinakausap ang mga kaluluwang hindi niya kilala, ngunit nararamdaman niyang kasama niya sa matinding pangungulila. Hindi man kayo naalala ng mga mahal niyo sa buhay. Narito kami. Hindi kayo nag-iisa sa dilim. Habang pinagmamasdan ni Seldy ang ikapitong puntod. Isang pamilyar at nakapanlulumong kirot ang bumalot sa kanyang puso. Inisip niya ang kanyang asawang si Lando. 5 taon na ang nakalipas mula nang sabihin ni Doña Isabela na sumama ito sa ibang babae. Ninakaw ang maliit na pondo ng pamilya at iniwan sila sa kumpletong paghihirap. Naniniwala ba talaga siya roon? Ang luhang kanina pa niya pinipigilan sa harap ng malupit na ginang ay unti-unting kumawala at tahimik na pumatak sa tuyong lupa. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumanig sa lalim ng kanyang paghihinagpis. Napansin ni Mateo ang pagluha ng kanyang ina. Lumapit ang batang lalaki. Itinaas ang kanyang maliit at magaspang na kamay na may bahid pa rin ng uling at banayad na pinunasan ang luha at dumi sa pisngi ni Seldy. Ang init ng kanyang palad ay tila isang nakapapawing gamot sa nagdurugong kaluluwa ng ina. Huwag na kayong umiyak. Ma, pangako ko po sa inyo. Kapag lumaki ako at naging inhinyero tulad ng pangarap ni Papa, bibilhan ko kayo ng isang buong hardin ng mga bulaklak na hindi nalalanta. At hindi na kayo kukuha ng tira-tira mula kay Senyora. Aalis na tayo rito at magiging masaya tayo. Niyakap ng mahigpit ni Seldy si Mateo. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ng anak. Ang mga luha niya ay mas lalong bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na pagmamahal. Ang mga anak niya, ang kanyang kalasag at espada, laban sa kalupitan ng mundo. Ngunit sa hindi kalayuan, sa ilalim ng madilim na anino ng isang malaking puno ng balete.
Nakatayo ang isang lalaking may nanlilisik na mga mata. Pinagmamasdan ni Rogelio ang mag-iina. Ang kanyang mukha ay naglalarawan ng matinding pagdududa at palapit na panganib. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang numero na pinaglilingkuran niya ng may bulag na katapatan. Nasa sementeryo na naman sila. Senyora, sa eksaktong pwesto, sa harap ng 20 hukay. Wala silang ginagawang iba. Pero, sa tingin ko, may kailangan tayong linisin muli bago pa may maungkat ang babaeng iyan. Ibinalik ni Rogelio ang telepono sa kanyang bulsa habang ang malamig na hangin ng dapit hapon ay nagdala ng tunog mula sa itaas ng lumang kapilya. Ang lumang kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Umaawit ng isang malungkot at mabigat na paalala na ang mga sikretong pilit na ibinaon sa lupa ay hindi mananatiling tahimik habang buhay. Mas mabuti pa ang aso ko. Mariselda, alam niya kung saan dudumi. Pero ikaw, tila hindi mo alam kung paano tumanaw ng utang na loob. Pinulot kita sa kalsada noong naghihingalo ang mga anak mo. Pero hanggang ngayon, ang utak mo ay tila nasa kanal pa rin. Ang boses ni Doña Isabela ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang sala. Tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ang ginang sa gitna ng silid. Suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa sutla, habang itinuturo ang isang bahagi ng makinis na sahig. Doon, sa gitna ng puting marmol, ay may dumi ng kanyang alagang aso, isang maliit at maarteng Shih Tzu na nagngangalang Princess. Huwag kang tumitig lang diyan. Linisin mo iyan gamit ang mga kamay mo. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka pang manatili rito. At siguraduhin mong wala akong maaamoy na kahit anong bahid ng dumi, kundi ay itatapon ko kayong tatlo sa labas bago lumubog ang araw. Dahan-dahang lumuhod si Seldy. Ang kanyang tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Wala siyang suot na guwantes. Walang anumang panangga laban sa lason ng kahihiyan. Habang sinisimulang linisin ang kalat ng hayop, naramdaman niya ang titig ng mga tauhan sa mansyon na dumadaan, ang ilan ay may awa. Ngunit ang karamihan ay umiiwas ng tingin dahil sa takot sa senyora. Ang bawat pagkuskus niya sa marmol ay tila pagkuskus din sa kanyang natitirang dignidad hanggang sa ito ay tuluyang mabura. Tila bumalik ang kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas. Sa araw na tila gumuho ang langit sa kanyang ulunan. Iyon ang araw na ibinalita ni Doña Isabela na ang kanyang asawang si Lando ay tumakas kasama ang isang babaeng taga-ibang bayan. Dala ang lahat ng perang binalak nilang ipambili ng sariling lupa. Wala siyang kwentang lalaki. Seldy, iniwan ka niya dahil pabigat ka lang. Ang paulit-ulit na bulong ng ginang noon habang inaalok siya ng trabaho bilang katulong. Sa sobrang pighati at kawalan ng pag-asa, naniwala siya. Tinanggap niya ang kadena ng utang na loob bilang tanging paraan upang hindi mamatay sa gutom si Mateo at Lina. Nang matapos ang nakaririmarim na gawain, tumayo si Seldy nang may panginginig sa buong katawan. Naglakad siya patungo sa lababo sa likod ng kusina upang hugasan ang kanyang mga kamay. Doon, mabilis na lumapit si Manang Flora, ang matandang tagapagluto na matagal na sa serbisyo ng mga Quintana. Palihim na iniabot ng matanda ang isang maliit na piraso ng pandesal na may palaman. Kainin mo ito. Seldy, huwag mo nang pansinin ang sinabi ng senyora. Alam mong ganyan talaga siya kapag masama ang gising. Magpakatatag ka para sa mga bata. Pilit nang umiti si Seldy habang tinatanggap ang tinapay. Maraming salamat. Manang, ayos lang po ako. Sanay na po ang puso ko sa ganitong mga salita. Ang mahalaga ay may matutuluyan kami. Ngunit habang nginunguya ang tinapay,
Hindi mawala sa isip ni Seldy ang mga matatalim na salitang binitawan ni Isabela tungkol kay Lando. May isang bahagi ng kanyang puso na tumatangging maniwala na magagawa iyon ng lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Ngunit saan ito nagpunta? Bakit walang bakas? Bakit tila ang mansyong ito ay naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanyang buhay? Nang sumapit ang hapon, abala si Seldy sa pag-aayos ng mga damit ni Lina. Nakaupo siya sa isang sulok ng kanilang maliit na kwarto. Hawak ang isang karayom at sinulid. Ang lumang uniforme ng kanyang anak ay punit na sa gilid. Ngunit pilit niya itong tinatahi ng maayos. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod. Ngunit ang bawat tahi ay puno ng pagmamahal. Habang nagtatrabaho, marahan siyang humuhuni ng isang oyayi, ang paboritong kanta ni Lando noong ipinapatulog nito ang mga bata. Ang himig na iyon ay tila isang tulay sa nakaraan, isang maliit na bahagi ng kanyang kaluluwa na hindi kayang tustusan o sirain ng pera ng mga Quintana. Sa kabilang banda, si Mateo ay abala sa paghahabol sa isang maliit na kuting na naligaw sa likuran ng malawak na hardin. Ang bata ay masigla at puno ng kuryosidad. Hindi alintana ang mga bawal na lugar sa palasyo. Ang kuting ay mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng isang lumang gusali na nakatayo sa dulo ng ari-arian, ang lumang bodega na matagal nang hindi binubuksan at palaging nakakandado ng mabigat na kadena. Mateo, huwag kang lalapit diyan, ang sigaw ni Seldy mula sa malayo. Ngunit tila hindi siya narinig ng bata dahil sa ingay ng hanging dumaan. Huminto ang kuting sa tapat ng pintuan ng bodega. Napansin ni Mateo na ang pinto ay hindi lapat. May isang maliit na siwang na tila kinalimutan ng sino mang huling lumabas doon. Mula sa loob ng madilim na silid, isang masangsang na amoy ang unti-unting kumakalat, amoy ng lumang alikabok, nabubulok na kahoy, at tila may kung anong kemikal na nakasusuka. Ang amoy na iyon ay hindi pangkaraniwan, tila amoy ng mga lihim na pilit na ibinaon at hindi hinayaang huminga. Maang na lumapit si Mateo. Ang kanyang munting kamay ay dahan-dahang humawak sa magaspang na kahoy ng pinto. Ang boses ng kuting sa loob ay tila tumatawag sa kanya. Hinihila siya sa kailaliman ng kadiliman. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng kalawangin at lumang bisagra ay gumawa ng isang mahabang ungol na tila babala sa sinumang mangangahas na pumasok. Pagkapasok ni Mateo sa loob, bumungad sa kanya ang mga naglalakihang kahon at mga lumang kagamitan sa konstruksyon na balot ng makapal na agiw. Madilim ang paligid. Ngunit may isang maliit na sinag ng araw na tumatagos sa butas ng bubong. Tumatama sa isang nakabukas na lumang kahon. Biglang naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa itaas ng mga lumang tabla. Bago pa man siya makalingon, isang malaki at magaspang na kamay ang biglang sumulpot mula sa likuran ng isang tumpok ng semento. Marahas na hinablot ng kamay na iyon ang kuwelyo ng damit ni Mateo. Itinaas ang bata mula sa sahig na tila isang walang buhay na manika. Ang sigaw ni Mateo ay nanatili sa kanyang lalamunan nang makita niya ang galit na mukha ni Rogelio. Ang mga mata nito ay nanlilisik at tila handang pumatay upang protektahan ang anumang itinatago sa loob ng silid na iyon. Ano ang ginagawa mo rito? Batang hamog, gusto mo bang mabulok din dito, tulad ng mga naririto? Ang boses ni Rogelio ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos at puno ng malisya. Ang tunog ng palad na marahas na tumatama sa munting pisngi ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na bodega. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa pagbiyak ng buto. Ang maliit na katawan ng bata ay tumalsik sa semento.
Tumama ang kanyang mga tadyang sa matitigas na sako ng tuyong semento. Sa loob ng malawak na bulwagan ng mansyon, kasalukuyang pinupunasan ni Seldy ang mga mamahaling kristal na florera. Ang kanyang mga kilos ay maingat. Bawat haplos sa makinis na salamin ay puno ng takot na baka ito ay magasgasan. Ngunit nang marinig niya ang isang matinis at pamilyar na tili mula sa direksyon ng lumang bodega, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nabitawan niya ang kristal na hawak. Ang tunog ng pagbasag ng florera sa sahig ay hindi niya alintana. Mas malakas ang sigaw ng kanyang dugo na naguutos sa kanya na tumakbo. Mateo, ang anak ko, kumaripas ng takbo, si Seldy. Ang kanyang mga paang nakayapak ay hindi naramdaman ang init ng semento o ang mga matatalim na bato sa hardin. Nang makarating siya sa pintuan ng bodega, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Nakita niya si Rogelio na nakatayo sa tapat ng kanyang anak. Ang malaking sapatos nito ay nakatapak sa maliit na kamay ni Mateo habang ang bata ay namimilipit sa sakit. Bitawan mo ang anak ko, Rogelio. Maawa ka. Walang pag-aalinlangang ibinalibag ni Seldy ang kanyang sarili sa ibabaw ni Mateo. Niyakap niya nang mahigpit ang bata. Ginawang panangga ang kanyang sariling likuran. Naramdaman niya ang sunod-sunod na sipa ni Rogelio mabibigat. Walang awa. At tila may layuning pumatay. Ang bawat tama ng sapatos sa kanyang tadyang at balikat ay nagdulot ng isang matinding kislap ng sakit sa kanyang paningin. Ngunit mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Mateo. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa hayaang masaktan ang kanyang anghel. Ano ang kaguluhang ito? Ang tinig ni Doña Isabela ay tila yelo na nagpalamig sa mainit na tensyon. Nakatayo ang ginang sa may pintuan. Payapang nakapayong sa gitna ng sikat ng araw. Tila ba ang eksenang nasa harap niya ay isang nakababagot na dula lamang. Senyora, ang anak niyo. Ang anak ng katulong niyo. Pumasok sa bodega. Magnanakaw ang batang ito, sumbong ni Rogelio habang hinihingal. Tiningnan ni Isabela ang nagdurugong mukha ni Mateo at ang sugatang katawan ni Seldy. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Sa halip, lumipat ang kanyang tingin sa dulo ng pasilyo kung saan makikita ang mga nabasag na kristal mula sa bulwagan. Mariselda, ang florerang iyon ay nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng pamilya mo. At ngayon, hinayaan mo pang pasukin ng anak mong madungis ang lugar na ipinagbabawal ko. Napakawalang hiya niyo. Pinatira ko kayo rito dahil akala ko ay marunong kayong sumunod. Pero tila ang dumi sa inyong kuko ay pumasok na rin sa inyong utak. Rogelio, sapat na iyan. Itapon mo sila sa kanilang kwarto. Isang pagkakamali pa. At sa kalsada na kayo mamumulot ng kakainin nyo, hindi na nakasagot si Seldy. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang hinihingal na paghinga at ang mahinang ungol ni Mateo. Binuhat niya ang anak ng may huling lakas na natitira. Pilit na naglalakad palayo habang nararamdaman ang nanunuot na titig ng puot mula sa kanyang amo. Nang makabalik sila sa kanilang maliit at madilim na silid, maingat na inihiga ni Seldy si Mateo sa manipis na banig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kumukuha ng tubig at lumang tela upang linisin ang mga sugat ng bata. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa bawat bakas ng dugo na kanyang nakikita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang tahimik na agos ng mga luha na bumabasa sa kanyang pisngi. Wag na kayong umiyak. Mahinang bulong ni Mateo. Kahit hirap sa paghinga. Pilit na ngumiti ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapangan na hindi dapat taglay ng isang 7 taong gulang.
Hindi po ako umiyak kanina habang sinisipa ako ni Mang Rogelio. Matapang ako. Ma, sabi niyo po, matapang si Papa. Kaya dapat matapang din ako. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Seldy. Hinalikan niya ang noo ng anak. Ang lasa ng alat ng luha at dugo ay naghalo sa kanyang mga labi. Salamat, anak. Salamat sa pagiging matapang para kay Mama. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang kanyang maliit na kamao na kanina pa nakatikom ng mahigpit. Sa loob ng kanyang palad ay may isang bagay na gawa sa metal, isang lumang relo na kalawangin na. Basag ang salamin nito at putol na ang strap. Nakita ko po ito sa bodega bago ako huliin ni Mang Rogelio. Mukhang mahalaga po ito, kaya hindi ko binitawan kahit nasasaktan ako. Kinuha ni Seldy ang relo. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa bagong bugso ng mga luha. Pamilyar ang bigat ng relong iyon. Pamilyar ang hugis ng bezel nito. Sa ilalim ng makapal na dumi at kalawang, may nakitang nakaukit na mga letra sa likuran ng relo. Ginamit ni Seldy ang dulo ng kanyang apron upang kuskusin ang bahaging iyon. Habang untunting nababasa ang mga salita, ang buong mundo ni Seldy ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lamig na gumapang sa kanyang mga kalamnan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sipa ni Rogelio. Ang mga letrang nakaukit doon ay sarili niyang sulat kamay na ipinagawa niya sa isang platero maraming taon na ang nakalilipas. Para kay Lando. Ang aking buhay, Seldy. Nabitawan ni Seldy ang tela. Ang relong ito. Ang relong ito ay suot ni Lando noong huling araw na nakita niya itong buhay. Ang relong ito ang regalong ibinigay niya rito bilang simbolo ng kanilang walang hanggang sumpaan. Kung ang relong ito ay nasa bodega ng mga Quintana, ibig sabihin ay hindi kailanman lumayo si Lando. Hindi niya sila iniwan para sa ibang babae. Isang nakabibinging katotohanan ang sumabog sa kanyang isipan. Ang lalaking mahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay hindi kailanman umalis sa mansyong ito. Isang hiyaw ng matinding pighati at galit ang muntik nang kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahabang buntong hininga ng pagkawasak. Tumingin si Seldy sa madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ay untunting nagkaroon ng isang nakatatakot na kislap ng poot. Sino ang pumatay sa asawa ko? At bakit nila ako hinayaang magsilbi sa kanila sa ibabaw ng kanyang libingan? Ang katotohanan ay hindi namamatay. Mariselda, binabaon lang ito sa ilalim ng lupa. Pero balang araw, sisibol at sisibol ito para sakalin ang mga pumatay sa kanya. Tila naririnig ni Seldy ang boses ng kanyang ina sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Nakatitig siya sa kalawanging relo na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig. Ang mundo na dati niyang kinagisnan ay tila isang malaking kasinungalingan na biglang gumuho, nag-iiwan sa kanya sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling puso. 5 taon siyang namuhay sa paniniwalang itinakwil siya ng lalaking buhay niya. 5 taon siyang naniwala sa mga lason na ipinakain sa kanya ni Doña Isabela. Habang maingat niyang pinupunasan ang sugat sa noo ng natutulog na si Mateo, naramdaman ni Seldy ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat mahinang paghinga ng kanyang mga anak ay tila isang paalala ng kanyang pagkukulang. Narito sila, sa loob ng kuta ng mga kaaway. Kumakain ng mga tira-tirang pagkain mula sa hapag ng mga taong pumatay sa kanilang ama. Ang pagkaunawang ito ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang dibdib. Hanggang sa mawalan siya ng hangin at mapakapit sa gilid ng banig, hindi siya makahinga.
Ang hangin sa maliit na silid ay tila naging semento na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw hanggang sa mabasag ang mga bintana ng mansyon. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang panga ay naninigas sa tindi ng panginginig. At ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi naluluha ang kanyang mga mata, tila natuyo na ang lahat ng pighati at ang natitira na lamang ay isang tuyot at mapanganib na galit. Nang sumikat ang araw, hindi na ang dating Mariselda ang bumangon mula sa banig. Suot pa rin niya ang kanyang kupas na uniforme. Maayos pa rin ang pagkakatali ng kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig na ng bakal. Lumabas siya ng silid at nagsimulang gawin ang kanyang mga tungkulin ng may katangi-tanging katahimikan. Bawat pagkilos niya ang pagwawalis ng bakuran, ang paghahanda ng almusal. Ang pagpapakintab ng mga kagamitan ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang digmaan. Mariselda, ang kape ko. Nasaan na? Tila ba pati ang bilis ng kilos mo ay kinuha na ng basag na florerang iyon? Ang boses ni Doña Isabela ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe. Nakaupo ang ginang doon. Suot ang kanyang puting bestido na tila ba siya ay isang anghel ng kabutihan. Nang lumapit si Seldy dala ang tray. Hindi niya tiningnan ang mata ng kanyang amo. Natatakot siya na baka makita ng ginang ang apoy na nanalalaga sa loob ng kanyang kaluluwa. Narito na po. Senyora, mahinang sagot ni Seldy. Ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon. Tila isang makinang sumusunod lamang sa utos. Dahan-dahang isinalin ni Seldy ang mainit na kape sa tasa. Habang tinitingnan niya ang maitim na likido, naisip niya kung gaano kadali na lamang ibuhos ang kumukulong tubig sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa isang bugso ng galit. Ito ay dahan-dahang niluluto sa apoy ng pagtitiis. Alam mo, Mariselda, kaya ka siguro iniwan ng asawa mo ay dahil sa ganyang ugali mo. Masyado kang tahimik. Masyadong malamig. Ang mga lalaki ay naghahanap ng buhay. Hindi ng isang estatwang tulad mo. Dapat ka pang magpasalamat sa akin dahil kahit ganyan ka ay kinukup-kup ko pa rin ang mga anak mo. Wika ni Isabela habang humihigop ng kape. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapang-uyam na ngiti. Hinigpitan ni Seldy ang hawak sa tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Naririnig niya ang tibok ng sariling puso na tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Opo. Senyora, malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Ngunit kailangan niyang lunukin ang lahat. Sa kabilang dulo ng mesa, si Don Alvaro ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatuon sa mga balita. Kanina pa niya pinagmamasdan ang bawat galaw ni Seldy. May kakaiba sa aura ng babaeng ito ngayon. Ang dati nitong balikat na laging nakayuko ay tila tumigas. At ang bawat hakbang nito ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Nang mag-angat ng tingin si Seldy at panandaliang nagtama ang kanilang mga mata, nakaramdam si Alvaro ng isang kakaibang kilabot. Ang mga mata ni Seldy ay hindi na nagsusumamo. Ito ay nanunuri. Nagtatanong. At tila humuhukay sa kanyang pinakatatagong sikreto. Nang makaalis si Seldy upang bumalik sa kusina, naiwan si Alvaro na may matinding bagabag sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang drawer sa opisina at tinitigan ang isang lumang blueprint ng isang gusaling hindi natapos, ang proyektong naging simula ng kanyang kayamanan at ang naging libingan ng kanyang konsensya. Napansin niyang may kulang sa mga dokumento. Isang bahagi ng kasaysayan
na pilit niyang kinalimutan habang ang araw ay untunting tumataas. Si Seldy ay nakatayo sa harap ng lababo. Nakatingin sa labas ng bintana patungo sa direksyon ng lumang bodega. Ang kanyang isipan ay lumilipad pabalik sa ikapitong puntod sa sementeryo. Ang bawat butil ng lupa na kanyang hinaplos noon ay tila sumisigaw na ngayon sa kanyang pandinig. Hanggang kailan ako mananatiling nakaluhod sa harap ng mga taong bumasag sa aking buhay? Ang katanungang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi na siya tatantanan hanggat hindi niya nakukuha ang sagot na dumanak sa dugo at semento. Walang ingay ang kamatayan. Ngunit ang mga lihim nito ay sumisigaw sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng malalim na gabi. Kung kailan ang buong mansyon ay nababalot na ng mapayapang paghinga, si Seldy ay nananatiling gising. Ang kanyang mga paa ay tandahang humahakbang sa malamig na damo ng hardin. Tila isang aninong walang bigat. Sa kanyang nanginginig na palad, mahigpit niyang hawak ang mga susi na palihim niyang kinuha mula sa lamesa ng guwardyang nakatulog dahil sa pagod. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa kanyang bawat galaw. Nang marating niya ang pintuan ng lumang bodega, ang amoy ng amag at kalawang ay tila sumalubong sa kanya. Isang babala na ang pasukin ng lugar na ito ay ang pagbukas sa isang pinto na wala nang balikan. Marahan niyang ipinasok ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal sa loob ng kandado ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Dahilan upang mapahinto siya at pigilin ang kanyang sariling paghinga. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng isang hanging may amoy ng nakaimbak na panahon at mga lihim na hindi na hinayaang makakita ng araw. Ginamit ni Seldy ang maliit na liwanag mula sa kanyang lumang telepono upang suriin ang paligid. Ang mga anino sa loob ng bodega ay tila mga higanteng nagmamasid sa kanya. Hinanap niya ang kahon na binanggit ni Mateo, ang kahon na naging mitsa ng pananakit sa kanyang anak. Sa isang sulok, sa ilalim ng makapal na alikabok at mga lumang trapal, nakita niya ang isang kahoy na baul. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang takip nito. Ang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa sahig ay nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Sa loob ng baul, bumungad sa kanya ang mga bagay na nagpadugo sa kanyang puso, mga lumang hard hat na may bahid ng tuyong semento at dugo. At isang makapal na lumang notebook, isang ledger. Binuksan ni Seldy ang ledger. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan ng mga manggagawa, mga petsa, at mga halaga ng suweldo. Ngunit sa huling bahagi, may mga nakasulat na pulang marka. Doon niya nakita ang pangalan ni Lando. Kasama ang 19 na iba pang pangalan, may nakasulat na maikling nota sa gilid: dead, deep burial, set, no compensation sans. Isang mahapdi at matalim na pighati ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi lamang nila pinatay ang kanyang asawa, ibinaon nila ito sa limot at ninakawan ng katarungan. Ang bawat butil ng luha na pumatak sa papel ay tila lason na sumusunog sa kanyang pagkatao. Biglang nahinto ang lahat nang makarinig siya ng mabibigat na hakbang sa labas ng bodega. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa semento ay dahan-dahang papalapit. Ang liwanag ng isang flashlight ay nagsimulang sumilip sa siwang ng pinto. Sino ang nariyan, Rogelio? Alam kong may pumasok dito. Ang boses ay hindi kay Rogelio, kundi kay Don Alvaro. Mabilis na isinara ni Seldy ang baul at nagtago sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng semento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mahigpit. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang katawan. Nararamdaman niya ang malamig na semento sa kanyang likuran habang ang liwanag ng flashlight ay gumagapang sa mga pader. Tila isang mata ng Diyos na naghahanap ng makasalanan
Pumunta si Alvaro sa hidna na bodega. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya malapit sa pinagtataguan ni Seldy. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Seldy ay ang sarili niyang kaba na tila puputok na sa kanyang dibdib. Isang maling galaw, isang maling paghinga, at matatapos ang lahat, ngunit bago pa man makalapit si Alvaro. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang nagmula sa direksyon ng kusina ng mansyon. Isang sigaw ni Manang Flora ang umalingaw-ngaw. Magnanakaw. May magnanakaw sa kusina. Dahil dito, mabilis na tumakbo si Alvaro palabas ng bodega upang rumesponde. Huminga ng malalim si Seldy. Ang kanyang tuhod ay nanginig at halos mawalan ng lakas. Alam niyang ginawa iyon ni Manang Flora upang iligtas siya. Dali-daling binalot ni Seldy ang ledger sa kanyang shawl at naghandang lumabas. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, narinig niya ang tunog ng isang bakal na pinalulusot sa trangka ng pinto. Ang kandado ay muling pinihit mula sa labas. Si Rogelio, manatili ka riyan sa dilim. Mariselda, doon ka naman nararapat. Ang boses ni Rogelio ay may halong malademonyong tawa bago muling tumahimik ang paligid. Naiwang mag-isa si Seldy sa loob ng madilim na bodega. Nakakulong kasama ang mga multo ng nakaraan at ang katotohanang hawak niya sa kanyang mga kamay. Ang kadiliman ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas lalong nag-alab. Ang ledger na ito ang magiging mitsa ng pagbagsak ng mga kwintana. Kahit na ito pa ang maging huling hantungan ng kanyang buhay. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng malakas na sigaw. Madalas, ito ay nagsisimula sa isang mahinang kalansing ng susi sa gitna ng kadiliman. Malamig na pawis ang bumabakas sa noo ni Seldy habang nakasandal siya sa magaspang na pader ng bodega. Ang bawat segundo ng pagkakakulong ay tila isang taon ng pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang banayad na tunog ng pagpihit ng mekanismo ng kandado mula sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa halip na ang malupit na mukha ni Rogelio, ang luhaang mukha ni Manang Flora ang bumungad sa kanya. Tumakas ka na. Seldy. Habang abala pa sila sa paghahanap sa magnanakaw sa kusina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil nanahimik ako ng matagal na panahon. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Hindi na nag-atubili si Seldy. Mahigpit niyang nakuha ang ledger na nakabalot sa kanyang shawl at mabilis na lumabas sa bakuran ng mansyon. Ang bawat pagtakbo niya sa madilim na kalsada ay tila pagtakas mula sa isang impyernong binuo ng kasinungalingan. Nang sumikat ang araw, hindi siya bumalik sa mansyon. Dumiretso siya sa pampublikong sementeryo, kung saan naghihintay ang tanging tao na alam niyang makapagsasabi ng buong katotohanan. Sa loob ng maliit at lumang opisina ni Padre Ignacio, ang amoy ng insenso at lumang papel ay tila nagbigay ng pansamantalang kalmado sa nagkagulong mundo ni Seldy. Inilapag niya ang ledger sa harap ng pari. Ang mga mata ni Padre Ignacio ay nanlaki nang makita ang dokumentong iyon, isang piraso ng kasaysayan na pilit na ibinaon ng mga Quintana. 5 taon. Padre, 5 taon akong naniwala na iniwan ako ni Lando. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari sa gabi ng aksidente sa construction site? Ang boses ni Seldy ay basag, puno ng pighati na tila isang sugat na muling binuksan. Huminga ng malalim si Padre Ignacio. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng lihim na kanyang dinala. Umuulan noon ng malakas. Seldy, dumating ang mga truck ng mga Quintana sa gitna ng gabi. Hindi nila dinala ang mga biktima sa ospital. Dinala nila sila rito. Sa pinakalikod na bahagi ng sementeryo,
Binayaran nila ang simbahan. Binayaran nila ang lahat upang manahimik. 20 lalaki. Seldi. 20 pamilya ang ninakawan ng pagkakataong makapagpaalam. Ang bawat salita ng pari ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Seldi. At si Lando, nasaan ang asawa ko, ang ikapitong puntod? Anak, ang puntod na 5 taon mo nang inaalayan ng bulaklak. Doon siya nakahimlay, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Seldi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahilan upang mapaluhod siya sa malamig na sahig ng opisina. Ang lahat ng mga hapon na iginugol niya sa pag-aalaga sa puntod na iyon. Ang lahat ng mga bulaklak na itinuring niyang alay para sa mga Vargas ay para pala sa lalaking pinakamahalaga sa kanya. Ang tadhana ay may malupit na paraan ng pagbibigay ng pahiwatig. At siya ay naging bulag dito sa loob ng 5 mahabang taon. Tumakbo si Seldi patungo sa sementeryo. Hindi alintana ang init ng araw o ang matatalim na damo na tumutusok sa kanyang mga paa. Nang makarating siya sa ikapitong puntod, humagulgol siya ng husto. Isang hiyaw ng matinding pighati ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lando, patawarin mo ako. Narito ka lang pala. Narito ka lang pala sa tabi ko habang minumura kita sa isip ko. Sa tindi ng galit at pighati, nagsimulang hukayin ni Seldi ang lupa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng putik at ang ilan ay nagsimulang magdugo. Ngunit hindi siya tumigil. Gusto niyang maramdaman ang lapit ng kanyang asawa. Gusto niyang bawiin ang katawan nito mula sa malamig at malupit na yakap ng lupa. Bawat pagkiskis ng kanyang mga daliri sa magaspang na lupa ay tila isang pagtatangkang burahin ang 5 taon ng panlilinlang. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Seldi, isang anino ang nakatayo. Si Don Alvaro ay naroon. Tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap na trahedya. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pagsisisi habang nakikita ang babaeng pinagkaitan nila ng lahat. Na ngayon ay tila nawawala na sa sarili dahil sa sakit. Nakita ni Alvaro ang kalawanging relo na hawak ni Seldi, isang relong pamilyar sa kanya dahil siya ang pumirma sa order ng mga kagamitan para sa construction workers noon. Isang malamig na hangin ang umihip sa buong sementeryo. Nagdadala ng mga tuyong dahon na tila sumasayaw sa paligid ng nagdadalamhating ina. Ang katahimikan ng mga patay ay nabulabog ng iyak ng isang buhay na pusong durog na durog. Sa sandaling iyon, ang maskara ng katahimikan ay tuluyan ng natanggal. Ang digmaan para sa katarungan ay hindi na lamang tungkol sa isang ledger. Ito ay tungkol sa isang asawang ninakawan ng dangal at isang inang handang sunugin ang mundo upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait. Ang bawat pundasyon na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ay nakatakdang gumuho. Gaano man ito kakinang o katayog, bumalik si Don Alvaro sa mansyon na tila isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang mga hakbang sa malawak na hagdanan ay mabigat. Bawat pagtapak sa mamahaling alpombra ay tila nagpapaalala sa kanya ng malambot na lupa sa sementeryo na hinuhukay ni Seldi gamit ang kanyang mga kuko. Pumasok siya sa kanilang silid at dinatnan si Isabela na payapang nag-aayos ng kanyang mga alahas sa harap ng salamin. Ang kinang ng mga diamante sa leeg ng kanyang asawa ay tila sumusuka sa kanyang paningin. Isabela, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari sa construction site? 5 taon na ang nakalilipas. Bakit nasa bodega natin ang relo ni Rolando Navarro? Ang boses ni Alvaro ay mahina, ngunit puno ng panginginig na tila isang bulkan na malapit ng sumabog. Huminto si Isabela sa kanyang pag-aayos. Ngunit hindi siya lumingon.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Huwag kang magmalinis. Alvaro, alam mong ang kumpanyang minana mo ay nasa bingit ng pagbagsak noon. Ginawa ko lang ang kailangang gawin para iligtas ang pangalan natin. We had a choice to be ruined by a scandal or to bury the problem. Pinili ko ang huli para sa atin. Para sa marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Binao natin sila na parang mga hayop. Isabela at ang asawa ng isa sa kanila. Ginawa nating alipin sa bahay na ito, sigaw ni Alvaro. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng pagsisisi. I gave her a job. Alvaro, pinakain ko sila kung hindi dahil sa akin. Baka sa kalsada na namatay ang mga anak niya. So don't you dare judge me when you are also enjoying the blood money we made. Malamig na tugon ng ginang. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakid ng pagsisisi. Hindi na nakasagot si Alvaro. Lumabas siya ng silid. Hindi na makayanan ang hangin sa loob na tila amoy ng nabubulok na sikreto. Naglakad siya patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Sa lugar kung saan matatagpuan ang maliit at masikip na silid ng mga katulong, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na tinahak niya ang daan na ito. Ang amoy ng luma at basang semento ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Lina, ang bunsong anak ni Seldy, na nakaupo sa sahig at gumuguhit sa isang piraso ng lukot na papel. Lumapit si Alvaro at tiningnan ang drawing ng bata. Ipininta ni Lina ang isang pamilya, isang ina, 2 bata, at isang lalaking may pakpak ng anghel na nakasuot ng dilaw na hard hat. Ito po si Papa. Mahinang sabi ni Lina nang mapansin ang amo. Sabi ni Mama, isa na raw siyang bituin na nagbabantay sa amin. Pero minsan po, gusto ko siyang yakapin kahit sandali lang. Ang bawat salita ng bata ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Alvaro. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ni Seldy na pumasok sa silid. Marumi ang kanyang mga damit. May bakas pa ng putik sa kanyang mga braso. At ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Kinuha ni Alvaro ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bulsa. Mariselda, kunin mo ito. Pera ito para sa kinabukasan ng mga anak mo. Gusto kong makatulong sa pag-aaral nila. Tiningnan ni Seldy ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alvaro. Walang galit sa kanyang tingin. Tanging isang malalim at nakatutunaw na paniningil. Hindi niya tinanggap ang pera. Sa halip, marahan niyang itinulak ang kamay ng Don papalayo. Ang pera niyo ay hindi kayang bayaran ang 5 taon na ninakaw niyo sa amin. Don Alvaro, hindi nito maibabalik ang boses ni Lando sa tuwing gabi. At hindi nito mabubura ang putik sa aking mga kuko mula sa kanyang hukay. Itago niyo ang inyong awa. Dahil ang kailangan namin ay hindi limos, kundi ang katotohanang pilit niyo ring ibinaon sa semento. Tumalikod si Seldy at sinimulang ayusin ang higaan ng kanyang mga anak. Tila ba ang makapangyarihang lalaki sa harap niya ay isa lamang hangin na walang silbi. Naiwang nakatayo si Alvaro. Hawak ang sobrang tila naging kasing bigat ng 1 toneladang semento. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano siya kaliit sa harap ng isang babaeng walang anuman kundi ang kanyang dangal. Habang naglalakad si Alvaro pabalik sa mansyon, hindi niya napansin si Rogelio na nakatago sa madilim na sulok ng pasilyo. Hawak ni Rogelio ang isang bakal na crowbar. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at galit. Alam ni Rogelio na ang bawat paglambot ni Alvaro
ay isang panganib sa kanilang lahat. Ang bawat hakbang ng Don papalayo ay tila isang senyales na ang oras ng pananahimik ay tapos na. At ang kailangang gawin ay tapusin ang sinumang magtatangkang magsalita. Ang katahimikan ng gabi ay biglang biniyak ng isang marahas na paghampas. Tila ba may isang higanteng bumasag sa payapang paghinga ng maliit na silid, ang kahoy na pinto, na tanging harang ni Seldy laban sa malupit na mundo, ay nawasak at humampas sa pader ng sipaing ito ni Rogelio. Ang mga bata ay sabay na napabalikwas mula sa kanilang pagkakaidlip. Ang kanilang mga tili ay humalo sa alikabok na nagmula sa nasirang bisagra. Ibigay mo sa akin ang ledger. Mariselda, huwag mo nang hintayin na baliin ko ang mga binti ng anak mo bago ka magsalita. Ang boses ni Rogelio ay puno ng puot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang bakal na crowbar na tila handang pumatay sa anumang sandali. Nanginginig ang buong katawan ni Seldy. Ngunit, sa halip na umatras, mabilis niyang hinila ang dalawang bata sa kanyang likuran. Ang takot na dati ay nagpapabagsak sa kanya ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na tapang na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Napansin niya ang maliit na kalan sa sulok kung saan kasalukuyang kumukulo ang isang takure ng tubig para sa gatas ni Lina. Ang usok na lumalabas sa dulo nito ay nagbababala ng tindi ng init sa loob. Dahan-dahang hinawakan ni Seldy ang hawakan ng takure. Ang bawat daliri niya ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang nanlilisik na mga mata ni Rogelio ng may malamig at matalas na tingin. Humakbang ka pa ng isa. Rogelio, at sisiguraduhin kong matutunaw ang mukha mo sa kumukulong tubig na ito bago mo mahawakan ang mga anak ko. Sige, subukan mo. Ang boses ni Seldy ay hindi na galing sa isang katulong. Ito ay galing sa isang leon na handang mamatay para sa kanyang mga kuting. Natigilan si Rogelio. Hindi niya inaasahan ang ganitong klasing paglaban mula sa babaeng dati ay halos hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang usok mula sa takuri ay tila isang nagngangalit na hininga sa pagitan nila. Sa gitna ng tensyong ito, biglang sumulpot si Manang Flora sa likuran ni Rogelio. Hawak ang isang mabigat na kawali at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Saktan mo sila. Rogelio, sumigaw ka at sisiguraduhin kong maririnig ng buong subdivision ang ginagawa mo. Gusto mo bang malaman ng mga kapitbahay kung anong klasing hayop ang nagtatrabaho sa mansyong ito? Sige, ituloy mo. Ang sigaw ni Manang Flora ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagdadala ng banta ng kahihiyan na alam niyang kinatatakutan ng mga Quintana. Dahil sa takot na mabulabog ang buong paligid at magalit si Senyora Isabela sa eskandalong maidudulot nito. Dahan-dahang ibinaba ni Rogelio ang kanyang hawak na bakal. Hindi pa tayo tapos. Mariselda, sa susunod, wala nang magliligtas sa inyo. Tumalikod ang lalaki at naglakad papalayo. Ang kanyang mga yapak ay nag-iwan ng mabigat na pakiramdam ng panganib sa hangin. Nang mawala si Rogelio, nanghina ang mga tuhod ni Seldy at halos mabitawan niya ang takure. Agad siyang napaatras at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang mga higbi ni Mateo at Lina ay tila mga punyal sa kanyang puso. Kailangan na nating umalis dito. Manang, ngayong gabi na, bulong ni Seldy habang mabilis na isinisilid ang ilang pirasong damit sa isang lumang sako. Hindi na sila ligtas. Ang mansyong ito ay naging isang malaking bitag na handa ng sumara. Maingat silang lumabas sa kanilang silid. Tinatahak ang madilim na bahagi ng hardin kung saan ang mga anino ng puno ay tila mga kamay na gustong humablot sa kanila. Hawak ni Seldy ang kamay ni Mateo.
habang karga naman niya ang natutulog na si Lina. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang napakalakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Nang marating nila ang malaking gate ng mansyon, ang puso ni Seldy ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ngunit ang pag-asang makalaya ay biglang napalitan ng panlalamig nang makita niya ang makapal at mabigat na kadenang nakapulupot sa bakal na pinto. Nakapadlak ang gate mula sa labas. Biglang bumukas ang dalawang malalaking ilaw mula sa isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng gate. Ang nakasisilaw na liwanag ay tumama ng diretso sa mukha ni Seldy, dahilan upang mapapikit siya at mapatakip ng kamay. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng gabi. Dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan si Doña Isabela. Suot ang kanyang mamahaling bestido na tila ba hindi ito naapektuhan ng kadiliman ng paligid. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang malademonyong ngiti habang pinagmamasdan ang basang-basa sa pawis at natatakot na mag-iina. Saan ang punta niyo? Mariselda, akala ko ba ay tatanaw ka ng utang na loob hanggang sa huling hininga mo? Hindi pa tayo, tapos maglaro. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin? Mariselda, ang langaw na tulad mo. Kahit anong pilit na lumipad ng mataas, sa dumi pa rin ang bagsak. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang ang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan ay nakatutok sa mag-iina, dahan-dahang lumabas mula sa likuran ng kotse ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kinang ng kanilang mga badge sa ilalim ng ilaw ay tila mga matang nanunuya sa kalagayan ni Seldy. Nararamdaman ni Seldy ang panginginig ng maliliit na kamay ni Mateo na nakahawak sa kanyang palda. At ang mahinang ungol ni Lina na nagising dahil sa ingay. Sila po ba? Senyora, tanong ng isang pulis. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang baril habang tinititigan si Seldy ng may panghahamak. Officer. Ang katulong na iyan ay ninakawan ako ng napakahalagang kwintas na diamante. At balak pa niyang itakas ang mga gamit na pag-aari ng pamilya ko. Malumanay na sagot ni Isabela, habang maingat na pinupunasan ang kanyang mga kuko. Tingnan niyo ang sakong dala niya. Siguradong naroon ang ninakaw niya. Wala akong kinuha. Sinungaling kahiyaw ni Seldy. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng uyam at galit. Ang tanging dala ko ay ang dangal namin at ang katotohanang pilit niyong itinatago. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis siyang nilapitan ng isang pulis at marahas na pinihit ang kanyang mga braso sa likuran. Ang tunog ng pag-ipit ng bakal na posas sa kanyang mga payat na pulso ay umalingaw-ngaw. Isang malamig at masakit na paalala na sa mundong ito, ang salita ng mayaman ay batas, at ang iyak ng mahirap ay ingay lamang. Napasigaw si Mateo at pilit na hinahatak ang pulis. Ngunit isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa bata sa maputik na lupa. Mateo, huwag niyo siyang saktan, pagmamakaawa ni Seldy. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Lumapit si Isabela kay Seldy. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng basang lupa. Hinawakan niya ang baba ni Seldy at itinaas ang mukha nito. Makinig ka sa akin. Mariselda, may dalawa kang pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang notebook na kinuha mo sa bodega. O makikita mo ang mga anak mo na nabubulok sa isang ampunan habang ikaw ay nasa kulungan dahil sa pagnanakaw. Isipin mo ng mabuti, ang papel ba na iyon ay mas mahalaga kaysa sa kinabukasan ng mga anak mo? Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Seldy. Tiningnan ni Seldy ang kanyang mga anak, si Mateo
na umiiyak sa putikan at si Lina na nanginginig sa takot. Ang bigat ng desisyon ay tila isang bundok na dumudurog sa kanyang balikat. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang ginawa niya bago sila lumabas ng silid. Isang mabilis at matalinong hakbang na hindi niya akalaing magagamit niya. Nasa ilalim ito ng sako. Mahinang sabi ni Seldy. Ang kanyang boses ay tila isang pagsuko. Mabilis na hinalughog ni Rogelio ang sako. Inilabas niya ang isang makapal na notebook na balot ng plastik. Kinuha ito ni Isabela at binuksan. Sa madilim na ilaw, nakita niya ang mga pahinang puno ng sulat at mga numero. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa ginang. Akala ko ba ay matalino ka? Ang daling makuha nito. Ngayong nasa inyo na ang gusto nyo. Pakawalan nyo na kami. Pagsusumamo ni Seldy. Pakawalan, hindi pa tayo tapos. Mariselda, dahil sa pagnanakaw mo, hindi ka na pwedeng umalis. Babalik kayo sa loob. Magtatrabaho ka ng walang sweldo hanggang sa mabayaran mo ang halaga ng kuwintas na nawawala. At ang mga bata, mananatili sila sa kwarto nyo. Isang maling galaw. At alam mo na ang mangyayari. Utos ni Isabela bago tumalikod at sumakay muli sa sasakyan. Dinalang muli si Seldy at ang mga bata sa loob ng mansyon. Hindi bilang mga katulong, kundi bilang mga bilanggo. Ikinulong sila sa kanilang maliit na silid na ngayon ay may mga rehas na sa bintana at may guwardiya sa labas ng pinto. Nang masiguro ni Seldy na wala nang nakikinig, niyakap niya ang kanyang mga anak at pinaluha ang lahat ng sakit na kanina pa niya tinitiis. Ngunit sa ilalim ng kanyang lumang unan, na hindi napansin ni Rogelio sa kanyang pagmamadali, nakatago ang tunay na ledger. Ang ibinigay niya kay Isabela ay ang lumang notebook ni Mateo na puno ng mga drawing at mga listahan ng mga gulay na kanyang inimbento upang magmukhang totoong dokumento sa dilim. Mula sa kanyang madilim na balkonahe, nakatayo si Don Alvaro, pinagmamasdan ang muling pagkakakulong ng pamilya ni Seldy. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa rehas ng balkonahe hanggang sa manginig ang kanyang mga braso. Ang bawat luhang nakita niya kay Seldy ay tila naglalagablab na uling sa kanyang konsensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakatiwalaang abogado. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Sisirain ko ang sarili kong kumpanya bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang kaluluwa ko. Siguraduhin mong walang makakaalam nito. Lalo na ang asawa ko. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ni Alvaro ay tila isang huling hantungan ng isang matagal na katahimikan. Ang digmaan sa loob ng mansyon ay hindi na lamang tungkol sa isang lihim. Ito ay tungkol sa isang lalaking handang sunugin ang kanyang kaharian para sa isang kakarampot na katarungan. Plantsahin mo iyan ng maigi. Mariselda, isang lukot lang. At sisiguraduhin kong hindi lang ang kamay mo ang mapapaso, kundi ang buong buhay mo. Ang boses ni Doña Isabela ay kasing talim ng mga bubog na nakakalat sa sahig. Nakatayo ang ginang sa harap ng isang malaking salamin. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon habang suot ang isang mamahaling gown na kulay ginto, ang gown na isusuot niya para sa charity gala bukas ng gabi. Ang init ng singaw mula sa plansa ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Lumilikha ng isang nakasasakal na atmosfera sa loob ng kwarto. Nakayuko si Seldy. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na sa bigat ng plancha. Ngunit hindi siya tumitigil. Ang bawat pagkilos niya ay tila isang ritual ng isang taong wala nang nararamdamang takot. Dahil ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nangyari na, alam mo, Mariselda, ang mga taong tulad mo ay parang telang basahan. Patuloy ni Isabela
habang tinitingnan ang kinang ng kanyang mga diamante. Kahit anong labada ang gawin nyo, kahit anong plansa ang gawin ko sa inyo, hinding-hindi kayo magiging sutla. We give you jobs. We give you a purpose. If it weren't for people like us, your meaningless lives would have ended in a gutter a long time ago. You should be grateful na pinapayagan pa kitang hawakan ang gown na ito. Nanatiling tahimik si Seldy. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng plansa na dumadaan sa makinis na tela at ang kanyang sariling kontroladong paghinga. Sa loob ng kanyang isipan, hindi ang gown ang kanyang nakikita, kundi ang dugong dumanak sa construction site 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat hibla ng gintong tela sa harap niya ay tila gawa sa mga buto at luha ng 20 lalaking kinalimutan ng mundo. Ang nakapangingilabot na katahimikan ni Seldy ay nagsimulang magbigay ng hindi maipaliwanag na kaba kay Isabela. Bakit hindi ka sumasagot? Nawalan ka na ba ng dila dahil sa sobrang pasasalamat, uyam ng ginang? Opo. Senyora, naghahanda lang po ako para sa bukas. Mahinang sagot ni Seldy. Ang kanyang boses ay patag at walang kahit anong emosyon. Tila isang malamig na hanging umiihip mula sa isang libingan. Hindi alam ni Isabela na ilang oras bago ang sandaling iyon. Isang lihim na transaksyon ang naganap sa likod ng kusina, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bulaklak. Palihim na iniabot ni Seldy ang tunay na ledger kay Manang Flora. Ibinurol ito ng matanda sa ilalim ng isang sako ng bigas na nakatakdang dalhin sa simbahan bilang donasyon para sa charity event. Ang tapang ni Manang Flora ay nagmula sa mga taon ng pangungonsensya na ngayon ay nahanap na ang katarungan. Sa mga sandaling ito, ang tunay na katotohanan ay wala na sa loob ng mansyon. Ito ay patungo na sa kamay ni Padre Ignacio. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Seldy. Pumasok si Don Alvaro. Ang kanyang mukha ay nababalot ng dilim at pagod. Tiningnan niya ang mag-iina na nakasiksik sa isang sulok ng banig. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ni Seldy. Mariselda, kailangan mong pumunta sa gala bukas. Huwag kang matakot. Siguraduhin mong suot mo ang unipormeng ibibigay ni Manang Flora sa iyo. Bulong ni Alvaro. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong umabot tayo sa ganito. Hindi ko na kayang ituloy ang kasinungalingang ito. Bukas, matatapos na ang lahat. Tiningnan ni Seldy si Alvaro. Walang pasasalamat sa kanyang mga mata. Tanging ang matigas na dangal ng isang babaeng hindi na kayang baliin ng kahit anong pangako. Hindi ko po ito ginagawa para sa inyo, Don Alvaro. Ginagawa ko ito para kay Lando. At para sa mga anak ko na hinding-hindi na muling tatawaging basura ng kahit na sino sa kabilang bahagi ng mansyon. Sa loob ng opisina ni Rogelio, isang aksidente ang naganap na magpapabago sa daloy ng gabi. Habang nagkakalkal ng mga dokumento, natabig ni Rogelio ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa. Ang tubig ay mabilis na kumalat at nabasa ang ledger na nakuha nila kay Seldy noong gabi ng pagtakas. Ang tinta sa mga pahina ay nagsimulang kumalat. Ngunit hindi ito mga numero o listahan ng mga tao. Ang nabasa ni Rogelio ay mga drawing ng mga bulaklak, mga pangarap ng isang bata, at mga listahan ng bibilhing gulay sa palengke. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Marahas niyang binaliktad ang bawat pahina. Hanggang sa ma-realize niya na ang buong notebook ay punong-puno ng mga blankong papel sa huling bahagi. Nalinlang sila. Ang galit na gumuhit sa kanyang mukha ay tila apoy na nagniningas sa impyerno. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto ni Doña Isabela. Senyora, niloko tayo ng katulong.
Ang hawak nating notebook ay peke hiyaw ni Rogelio pagkapasok sa silid. Tumayo si Isabela mula sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay nagngangalit sa tindi ng uyam. Ang kanyang magandang gown na ginto ay nakasabit sa gilid. Tila isang piping saksi sa nagbabadyang sakuna. Ano patayin mo ang katulong na iyan? Rogelio, ngayon din, huwag mong hahayaang makasapit siya sa umaga. I want her gone. And I want those children out of my sight forever. Ang tunog ng pagkasa ng baril ni Rogelio ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasabay ng malakas na kulog mula sa labas na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi na bukas. Ito ay nagsimula na sa bawat hakbang ng kamatayan patungo sa silid ni Seldy. Ang bawat maskarang isinusuot ng tao ay may hangganan. At sa gabing ito, ang lahat ng pagkukunwari ay nakatakdang mabasag sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Sa loob ng malawak at marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel, ang charity gala ni Doña Isabela ay nasa rurok ng kanyang kakinangan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato, ang mahihinang halakhak ng mga matataas na tao, at ang malamyos na tugtog ng biolin ay bumubuo sa isang imahe ng perpektong buhay. Nakatayo si Isabela sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang gintong gown. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapagkumbabang ngiti habang tumatanggap ng parangal para sa kanyang walang sawang pagtulong sa mga mahihirap. Ngunit sa madilim na pasilyo ng mansyon ng mga Quintana, malayo sa mga kumukutitap na ilaw, ang kamatayan ay dahan-dahang gumagapang. Dahan-dahang pinihit ni Rogelio ang hawakan ng pinto ng silid ni Seldy. Hawak niya ang isang baril na may silencer. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Sa isang mabilis na pagkilos, pumasok siya at itinutok ang baril sa tumpok ng mga kumot sa ibabaw ng banig. Isang mahinang tunog ng pagpapakawala ng bala ang narinig, ngunit walang sigaw na sumunod. Nang hawiin ni Rogelio ang kumot, bumungad sa kanya ang mga nakarolyong unan. Walang tao sa loob, lintik na babae ito. Bulong ni Rogelio. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at puno ng pagnanasa na pumatay. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan at madilim na hardin, mabilis na tumatakbo si Seldy. Hawak niya ang kamay ni Mateo habang karga ang nanginginig na si Lina. Ang bawat pagtapak niya sa maputik na lupa ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay mas matindi. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa likuran niya ay tila boses ni Rogelio na tumatawag sa kanyang pangalan. Dito tayo. Mga anak, huwag kayong bibitiw kay mama. Pagsusumamo ni Seldy. Ang kanyang hininga ay kapos na at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nang marating nila ang likurang bahagi ng kusina, biglang lumabas si Manang Flora mula sa anino ng mga malalaking drum ng tubig. Ang matanda ay nanginginig din sa takot, ngunit may hawak na mabigat na kawali. Seldy, dito. Ang sasakyang magdadala sa inyo sa gala ay nasa labas na ng kalsada, sigaw ni Manang Flora sa gitna ng ingay ng ulan. Ngunit bago pa sila makahakbang papalayo, ang tunog ng mabibigat na sapatos sa semento ay narinig. Lumitaw si Rogelio mula sa kanto ng kusina. Ang baril ay nakatutok ng diretso sa kanila. Saan kayo pupunta? Akala niyo ba ay matatakasan niyo ang utos ni Senyora? Ang boses ni Rogelio ay puno ng malademonyong tuwa. Hindi nag-atubili si Manang Flora sa isang hindi inaasahang pagkilos ng katapangan. Ibinalibag niya ang kanyang sarili kay Rogelio. Ang malakas na paghampas ng mabigat na kawali sa ulo ng lalaki ay gumawa ng isang mapurol na tunog. Nagpumiglas si Rogelio.
ngunit mahigpit siyang niyakap ni Manang Flora sa mga binti. Tumakbo ka na. Seldi, huwag mong lilingunin ang nakaraan. Isalba mo ang mga bata at ang katotohanan. Sige na ang hiyaw ng matanda na tila isang huling habilin. Manang Flora, sigaw ni Seldi. Ngunit nang makita niyang naitulak ni Rogelio ang matanda sa semento, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo. Ang paghabol ay nagpatuloy sa kalsada. Si Seldi ay nadapa. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matulis na bato at nagsimulang dumaloy ang mainit na dugo na agad ding hinuhugasan ng ulan. Masakit ang kanyang binti. Bawat hakbang ay tila may sumasaksak na libong karayom. Ngunit pilit siyang bumangon. Naririnig niya ang mga yapak ni Rogelio sa likuran niya. Papalapit ng papalapit. Nang marating niya ang tapat ng hotel kung saan ginaganap ang gala, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo sa pagod at sakit. Ang mga guwardiya sa labas ay nagtaka sa anyo ng babaeng basang-basa, putikan, at sugatan na may kargang mga bata. Ngunit bago pa nila siya mapigilan, ginamit ni Seldi ang kanyang huling lakas upang sumugod patungo sa naglalakihang pinto ng ballroom. Sa loob, kasalukuyang binibigkas ni Isabela ang kanyang huling talumpati. Ang bawat sentimo na ibinigay niyo ngayong gabi ay para sa mga taong walang boses. Para sa mga taong kinalimutan na ng pagkakataon. Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay may dangal na dapat pangalagaan. Biglang tumigil ang musika. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay napabaling sa likuran. Ang malalaking pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Tumama sa mga pader na lumikha ng isang nakabibinging tunog sa gitna ng katahimikan. Doon, sa gitna ng nakasisilaw na liwanag at sa ibabaw ng malinis at gintong sahig, nakatayo si Seldi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang uniforme ay puno ng putik at dugo. At ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kinaroroonan ni Isabela. Ang bawat patak ng ulan at dugo mula sa kanyang katawan ay tila mga tinta na nagsusulat ng katotohanan sa ibabaw ng marangyang alpombra. Ang bawat kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng luha ay may hangganan. At sa gabing ito, ang katotohanan ay hindi nahihingi ng pahintulot upang pumasok. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa buong ballroom. Ang tunog ng ulan na tumatalsik mula sa basang damit ni Seldi patungo sa makinis na sahig ay tila bawat segundo ng 5 taong pagdurusa na ngayon ay binibilang na. Ang mga panauhing nakasuot ng mamahaling sutla at diamante ay napaatras. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagkabigla at diring-diri sa anyo ng babaeng tila galing sa hukay. Security. Bakit hinayaan niyo ang baliw na katulong na ito na makapasok? Ang boses ni Doña Isabela ay pumiyok sa tindi ng uyam at takot. Ang kanyang mukha na dati ay payapa ay biglang naging isang maskara ng galit. Ilabas niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang madumihan ang aking gown. Lalapit na sana ang mga guwardiya nang isang malakas na boses mula sa entablado ang nagpatigil sa lahat. Isang boses na puno ng awtoridad at matinding pagsisisi. Huwag niyo siyang hahawakan. Si Don Alvaro ay humakbang sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang matagal na niyang ipinagkait. Tiningnan niya si Seldi, at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng walang anumang harang ng kasinungalingan. Ang babaeng nakatayo sa harap niyo ay hindi baliw. Simula ni Alvaro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Siya ang boses ng bawat manggagawang pinatay ng aming kumpanya at ibinaon sa limot upang mapanatili ang kinang ng mga diamanting suot niyo ngayon.
Isang malakas na bulungan ang sumabog sa gitna ng mga panauhin. Mabilis na pinindot ni Alvaro ang kanyang remote control, ang malaking screen sa likuran, na dapat ay magpapakita ng mga video ng kawanggawa ni Isabela, ay biglang nagpalit. Bumungad ang mga larawan ng lumang ledger, ang tunay na ledger. Nakasulat doon ang mga pangalan ng 20 lalaking namatay sa Site 7. Kasama ang lagda ni Isabela sa ilalim ng utos na huwag magpadala ng kahit anong tulong sa mga pamilya. Sinungaling ka. Alvaro, binayaran mo ang mga ito para sirain ako, hiyaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging matinis at nakaririmarim. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono. Ngunit itinulak siya ni Alvaro papalayo. Dahan-dahang naglakad si Celdy patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng putik. Isang madilim na guhit sa gitna ng ginto. Nang marating niya ang tapat ni Isabela, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kalawanging relo ni Lando. Binitiwan ni Celdy ang relo sa harap ng mga sapatos ni Isabela. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na sahig ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang relong ito ang nagpapatakbo sa bawat sandali ng aking paghihirap. Senyora, mahinang sabi ni Celdy. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng dangal. Ang bawat segundo nito ay nagpapaalala sa akin ng dugong nasa kamay niyo. Hindi na kayo makakatakas. Dahil ang mga patay ay natuto ng magsalita sa pamamagitan ko. Biglang bumukas ang mga pinto sa gilid at pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Kasama si Padre Ignacio na hawak ang mga orihinal na dokumento. Kasunod nila ay si Rogelio, na ngayon ay nakaposas na at may duguan pang benda sa ulo. Nakayuko sa tindi ng kahihiyan. Doña Isabela Quintana, inaaresto ka namin sa kasong obstruction of justice, bribery, at complicity sa pagkamatay ng 20 manggagawa. Wika ng opisyal, ang katarungan ay mabilis na lumamon sa bulwagan. Si Isabela ay nagsimulang magwala. Ang kanyang gintong gown ay nabahiran ng putik mula sa sahig habang pilit siyang hinihila ng mga pulis. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Ako ang reyna ng lungsod na ito, Mariselda. Papatayin kita. Isusumpa ko ang buhay mo. Ang kanyang mga sigaw ay unt-unting humina habang inilalabas siya. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng mga luhang sumira sa kanyang makapal na make-up. Nagmumukhang isang halimaw na nawalan ng kuta. Si Don Alvaro ay lumuhod sa harap ni Celdy, sa harap ning lahat ning tao. Patawad. Mariselda, ibibigay ko ang lahat upang maibalik ang pangalan ni Rolando at ng lahat ng biktima. Magsasara ang kumpanyang ito, at ang lahat ng yaman ay mapupunta sa mga pamilyang ninakawan namin. Tumingin si Celdy kay Alvaro. Hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng nakalaya na sa tanikala ng utang na loob. Ang katarungan ay hindi ibinibigay. Don Alvaro, ito ay kinukuha, at ngayon, tapos na ang aking tungkulin sa inyo. Binuhat ni Celdy si Lina at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Tinalikuran nila ang marangyang bulwagan, ang mga ilaw, at ang mga taong dati ay tinitingnan sila bilang basura. Naglakad sila palabas, patungo sa malinis na hangin ng madaling araw kung saan ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Wala na ang putik sa kanyang mga kuko. Dahil sa wakas, ang mga naging sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang ng isang matagumpay na laban. Ang bawat sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mga pilat
ay mananatiling paalala ng isang digmaang hinarap ng may tapang at dangal. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kuta ng mga kasinungalingan sa mansyon ng mga Quintana. Ang dating madilim, maalikabok, at kinalimutang sementeryo ng mga dukha ay hindi na mukhang luma at abandonado. Ngayon, ito ay isa na ngayong payapa at maliwanag na memorial park. Ang damo ay maayos na nakagupit. Ang mga puno ay nagbibigay ng malambot na anino. At ang bawat puntod ay mayroon ng maayos na puting krus na gawa sa makinis na bato. Nakatayo si Seldy sa gitna ng parke. Suot ang isang malinis at asul na bestido na tila kulay ng kalangitan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa lugar na ito, isang trabahong ibinigay sa kanya hindi bilang limos, kundi dahil sa kanyang tapat na puso para sa mga yumao. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng putik at sugat mula sa pagkayod, ay malinis na ngayon. Ngunit mayroon pa ring gaspang na nagpapaalala sa kanyang pinagdaanan. Naglalakad siya patungo sa 7 puntod. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, ang pangalang Rolando Navarro ay malinaw na nakaukit sa marmol. Wala ng kalawang, wala ng putik. Inilapag ni Seldy ang isang tangkay ng sariwang puting rosas sa ibabaw ng nitso. Ang bulaklak na ito ay hindi tira-tira mula sa hapag ng mayaman. Ito ay binili niya gamit ang sarili niyang pinaghirapan. Isang alay ng wagas at malayang pag-ibig. Lando. Maayos na ang lahat. Wala nang nagtatago sa dilim. Mahinang bulong ni Seldy habang hinahaplos ang malamig na bato. Isang banayad na hangin ang dumaan. Tila isang haplos na sumasagot sa kanyang mga salita. Mula sa malayo, narinig ni Seldy ang masasayang tawanan ng kanyang mga anak. Si Mateo, na ngayon ay nasa kanyang bagong uniforme sa paaralan, ay seryosong nagbabasa ng kanyang mga aklat sa ilalim ng isang puno. Si Lina naman ay tumatakbo sa paligid. May hawak na makukulay na krayola habang iginuguhit ang mga bulaklak sa kanyang notebook. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang panginginig sa tuwing makakarinig ng mabigat na yabag. Sila ay malaya na sa anino ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa gate ng parke. Bumaba si Don Alvaro. Suot ang simpleng polo na wala ng bakas ng dati niyang kapangyarihan. Pagkatapos ng iskandalo, isinara niya ang kanyang kumpanya at ginamit ang lahat ng kanyang yaman upang bayaran ang mga pamilya ng 20 biktima. Kasalukuyan siyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa pamamagitan ng community service. Lumapit siya kay Seldy at nag-abot ng isang simpleng nod. Isang tanda ng malalim na respeto. Kumusta ang mga bata? Seldy tanong ni Alvaro. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noong siya ay mayaman pa. Maayos sila. Don Alvaro, nag-aaral na si Mateo ng mabuti para sa kanyang pangarap. Sagot ni Seldy nang may tapat na ngiti. Salamat sa pagtupad sa inyong pangako. Nagkatinginan ang dalawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Seldy na ang huling bakas ng poot sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Pinatawad na niya si Alvaro. Dahil nakita niya ang tunay na pagsisisi sa bawat kilos nito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang sakalin siya ng nakaraan habang nag-uusap sila sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng isang masikip at malamig na selda sa kulungan ng mga babae, nakaupo si Isabela Quintana. Ang kanyang gintong gown ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kuko ay sira-sira na. Nakaluhod siya sa sahig. Paulit-ulit na kinukuskos ang semento
gamit ang isang basahan. Kahit na wala naman itong dumi, ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng kanyang mga kasalanan. Nakikita niya ang dugo sa kanyang mga kamay na hindi na kayang hugasan ng kahit anong sabon. Ang kanyang kayabangan ay naging kanyang sariling bilangguan. Ibinaling ni Seldy ang kanyang tingin sa malawak na Memorial Park. Ang bawat pangalang nakaukit sa mga puting krus ay tila mga bituing nagliliwanag sa gitna ng araw. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat kaluluwang kinalimutan ay mayroon na ngayong tahanan sa alaala ng mga buhay. Niyakap ni Seldy si Mateo at Lina nang lumapit ang mga ito sa kanya. Habang nakatingin sa abot tanaw, alam niya na ang buhay ay patuloy na magiging hamon. Ngunit hindi na siya muling luluhod sa takot. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga diamante o gintong gown, kundi sa kapayapaan ng isang malinis na konsensya at sa pagmamahal na kayang bumuhay sa mga pusong minsan nang nadurog. Wala nang nakalimutan. Wala nang nawawala. Ang katarungan ay sa wakas ay nakaukit na. Hindi lamang sa bato, kundi sa bawat tibok ng kanilang mga puso.